Ako naman. Nagtapos si Brother Bobby sa Matthew 6:33. Doon ako mag-uumpisa. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manalangin tayo. Lord, patuloy namin dinudulog ang iyong salitang aming pagsalusaluhan, Panginoon, nang sa ganon ay lumawak ang aming pangunawa at hindi lamang sa pangunawa, kundi lumalim ang aming pagtalima nito, Panginoon. Sa aming pong mga shortcomings, sa aming kahinaan, let your Spirit enable us, O Lord God, dahil ang iyong pong kingdom ang siyang ang mag-govern sa aming mga buhay. Ang mga salita mo, ang kalooban mo, ang magiging influensya sa aming pag-iisip at pamumuhay. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Nung binasa ni Brother Bobby yung text niya, akala ko yung kingdom, me first mentality is sa concept ni Lord na unahin niyo ako. Kasi dun nga sa text na binasa niya. Pero sa drive ng explanation niya is ang labas noon, kaya hindi natin nauuna ang kingdom kasi inuuna natin sarili niya. Depende naman kasi sa drive yon. So, sa drive niya, me first mentality sa atin, pero sa itong i-share ko na kingdom first is me first mentality, ibig sabihin nun, si Lord ang unahin. Okay? So, if you compare our lives here in UK and the people in the Philippines, who would you say is enjoying more? Sila. Philippines. Obviously. Sila. Okay. So, before you came here, was your life stressful as it is now? No. Ha? I'm satisfied. Maaring nag-i-enjoy tayo, pero mas nag-enjoy sila doon, or nagiging more stressful yung buhay natin dito? Ano ang naging dahilan? Kailangan kumita. We used to be young when we were in the Philippines. Ay, maliban doon? Pag hindi ka nakapagpadala, wala sila. Wala sampay. Excited? Ano pa? Too much responsibility. Too Never- much responsibility, never okay? ending. Okay, never ending. Lalo na kasi sa mga may pamilya at mga bata, walang katulong sa Pilipinas, dala-dalawang katulong. So, utos ka lang sa katulong, okay na. Dito, wala kang katulong, ikaw nakatulong, ikaw sa'yo na lahat. Okay, so top reason why we are stressful is we don't have siesta time, leisure time, or chika-chika. Sa totoo lang. Ano yan? Hindi yan bookish na theory, kundi sa buong pananaw ko, malaking bagay yan kasi ang siesta time, habit ito ng mga Spanish na after kumain mag-chika-chika baga. Ang ibig sabihin kasi ng leisure time, ito yung time na nag-off responsibility yung isip mo. Nag-refresh ba? Nag-refresh. Yun bang hindi ka umalis ka sa pressure ng duties mo lalo sa trabaho. Kaya nga yun ang leisure time. Nag-break. Sa totoo lang, kaya nagiging effective ang Facebook. Maraming tao ang nag-cling sa Facebook kasi doon sila nakakapagkaroon ng siesta or leisure. Na dahil man lang sa Facebook, nakaka-chat sa Pilipinas, nakaka-chat o tingin-tingin sa picture, yung mind mo naalis doon sa mga responsibilities mo. Nasusundan nyo ba ako? Nadadivert. Nalilimutan mo na nakalimutan mo, ang dami mo pa palang plantsahin. Ay, ang dami pa palang plantsahin. Kasi nasobra ka na sa Facebook. Lalo na pressure. Okay, so whether we admit it or not, it's our pursuit of things that makes us stressful. Naiintindihan niyo ba uli yung salitang pursuit? Yun bang hinahabol mo, ninanais mo? Kasi nga, bakit ko nasabi yan? Romans chapter 8 verse 6, for yan, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, ang kabaliktaran po ng peace is magiging stressful ka, kasi kung ikaw ay masyadong nag-iisip sa mga bagay na makasandibutan, ang isip mo daw, ang resulta noon, death. But to be spiritually minded is life and peace. Patunayan ko sa inyo, true to life story ito. Hindi naman sana kami masyadong apektado sa recession kung hindi kami kumuha ng mga investment sa Pilipinas.
dahil nga mayroong paghahabol, sayang din naman na yung mga uso pa ang bank noon, kami tuloy ang na-pressure ngayon, na-stress kami, lalo na ako, kasi nasa akin yung direct debit. Nasusundan niya ako. Kung nakontento lang sana kami, sabi ni Mrs., di napautang mo na lahat yung inulog natin. Makes sense din naman. Kailangan ko ring balansehin. Pero in general ba, ang number one reason bakit nawala yung peace, nagiging stressful tayo kasi naghangad nga tayo ng mga worldly things. Hindi ba sama yon as long na inuuna pa rin natin ang kingdom ng Lord. Kaso lang, kung ang minds natin, nag-seek na doon, nakaset na doon, death ang kahihinatnan mo at yung peace mawawala sa isip mo. Nagiging stressful ka. Maliwanag ba? Okay. So, aim natin sa topic na ito is for us to pursue the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Pangalawa, for us to understand the kingdom of God in order to avoid the mistake of seeking it merely for its benefits. Naintindihan niyo ba ito? Kasi may mga tao, pumupunta sila ng church not for the sake of seeking the kingdom, but for the sake of having benefits of going to church. Ang pagsunod sa Lord, hindi para pagpapalain ka, kundi gusto mong sumunod. Sa totoo lang, maraming Kristiyanong ganyan. Ay, magbigay ka ng tithes para hindi ka i-curse, magbigay ka para pagpapalain ka. Nagbigay ka, hindi lang pagpapalain ka, kundi unang-una na, gusto mong sumunod. Nasusundan ba? Okay. So, the kingdom of God is not a tool for us to use to get things from God. Yes. Okay, so, unang bigyan kong pansin ang dalawang priorities ng Lord. Una is to seek the kingdom of God. Pangalawa, to seek the righteousness of God. These two priorities are all important. Everything else is secondary. Kapag ang secondary, ginagawa nating main priority, magkakaroon ng trouble. Kaya nga, ikinuman na ng Lord na unahin natin siya, pero inuna natin yung mga secondary things. Okay? With this simple message, Jesus destroyed every reason most of us have for going to work. Kasi ang una nating isipin, bakit pastor? Bibigyan mo ba kami ng pera kung hindi kami magtrabaho? Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. At never sinabi ng Biblia na huwag kayong magtrabaho. Si Jesus mismo nagsabi, si Lord mismo nagsabi na 6 days a week thou shall labor. Command ng Lord na magtrabaho, pero huwag nating unahin yan. Okay? He stripped the very things that motivate us to get out of bed in the morning. Bakit? Kasi kapag magtatrabaho tayo, wala tayong pakialam manamig, wala tayong pakialam winter, wala tayong pakialam pagod. Bakit? Kasi trabaho. Pero pagdating sa pag-aatin ng church, ang dami mong sakit ng katawan, nararamdaman. Ay, paminsan-minsan lang ako matulog ng maaga. Maulan. Para pag ang sinasabi mo, ay, hindi ako papasok ngayon kasi may ulan. May birthday, pupunta sa ganito. Yan, mga recreational activities, leisure. Okay, so instead of working to live, we are supposed to work for the kingdom. Okay, explain ko pa yan mamaya. Instead of living for work, we are supposed to live for righteousness. Amen. Those things are supposed to come to us in the natural course of living our lives according to God's design and intention. Okay? The reason they did not yung sinasabi ng Lord na and all these things shall be added unto you, hindi daw na nag-flow automatically sa atin. The reason for that is because we do not understand the kingdom of God and how it works. Naintindihan niyo ba kung paano mag-work ang kingdom? Hindi? Okay. Explain ko yan. God wants to supply our needs, but as long as we insist on taking charge of it ourselves, we tie His hands. Obligasyon ng Lord yan. Napakagandang example kasi nasa United Kingdom tayo. Ang pinaka basic na definition ng kingdom kasi is a state or country ruled by a king or queen. Dahil kingdom tayo, ruled tayo ng queen. Sa bansang ito, responsibility ng king or ng queen ang tustusan yung needs ng citizens. Kaya ang ginagawa ng iba,
paanak na lang sila ng paanak, hindi nagtatrabaho. Bakit? Kasi alam nila, isusustain ng king, ng government, yung needs nila. Parang whole year tuloy sila nag-holiday. Tayo, hindi tayo magkanda o gaga, sila yung nag-i-enjoy. Gets ba? Okay. As long as we insist on doing it ourselves, we will never open the door to the abundant things of the kingdom of heaven. Okay? Self-sufficiency and self-effort are the wrong keys. Okay. Hindi na masama na magsikap ka. Masama kung hindi ka nagsisikap, pero hindi yun dapat ang aasahan mo na all your things will be provided through your efforts. Kasi ang isa lang ang key para lahat ng needs natin ay i-provide ng Lord is for us to seek first the kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi sinabi ng Biblia, work hard, bank as much as you can, and all these things will be added unto you. Walang sinabi na ganon. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-bank. Ako nga, kung mayroon lang bank, hahatawin ko rin. Wala na nga lang. So, the kingdom principle of addition operates on obedience, faithful observance of kingdom law, and clean living. Maliwanag na. Nagkausap ako? Amen. Okay. Have you considered my servant Job? Sabi doon ng Lord at saka kay Satan. Ay, sumingit yan. Hindi kasama yung ano na yan. Hindi kasama yung slide na yan. Hindi ko na-delete, nalaktawan ko. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 8, and you will again obey the voice of the Lord and do all His commandments, which I command you today. The Lord your God will make you abound in all the work of your hand, in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your land for good. For the Lord will again rejoice over you for good as He rejoiced over your fathers. If you obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes, which are written in His book of the law, and if you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ang context nito, ito yung mga new generation na after na ang mga 20 above namatay sa wilderness. Papasok na sila sa promised land after ng mga disobedience ng kanilang magulang. Sabi ng Lord, if you again obey the commandments of the Lord, you will prosper. So, ganun din, hindi nagbabago ang ano ng Lord na nasa pag-obey ang blessing. Seek first the kingdom and His righteousness and all these things. So, as long na nag-insist tayo na mentality natin na makamtan natin yung mga gusto natin, lalo na kung hindi lang needs, gusto, sabi ko, wants, hindi yun ang susi. You got the wrong key. Parang pumasok ka sa caravan number 7, ang hawak mo susi ng caravan number 1. Okay? The same applies today. We cannot expect God to add things to us if we are living in sin. Ang simple kasalanan lang is, hindi mo inuna yung kingdom. Sabi ng Lord, seek first the kingdom, pero hindi mo inuna, paano ka i-bless ng Lord? That is why many Christians fret and sweat just to pay our bills every month because we're not living it right. Walang personalan ha. Ito, hindi ako nagyayabang na mayroon akong annual leave, mayroon kaming annual leave, pero sa totoo lang, kung wala kayong annual leave, dapat din kayong mag-holiday. Kaso lang, maraming hindi nakasama kasi ang iniisip nila, malaki ang mawawala ko o mawawala sa akin. Nakukuha niyo ang mentality ko. Pero, kung papansinin niyo ang Bible sa Deuteronomy, pati lupa pinapahinga ng Lord. Na on the 7th year, huwag mong taniman yung lupa kasi sa 6 years, i-triple ng Lord yung ani. Sa 7th year, sa 8th year, sa 9th year, ang kakainin mo yung ani pa sa 6th year. Maging sa Sabbath day man, i-double niya yung blessing sa Sabbath day sa 6th day, para sa 7th day na hindi ka nagtrabaho, mayroon ka pa rin blessing na tinatanggap galing sa Lord.
Kaso lang, abot ba ng faith natin yan? Hindi. Gusto pa rin natin yung paraan natin. Hindi mo na ako camp kasi malaking mawawala. Pero sabi na ng Lord dyan. So, if you insist on your own ways, if on your own key, hindi magpo-flow yung blessing ng Lord. Worship is not enough, neither is prayer. Okay? Bakit ko sinabi yan? Right living means making a deliberate, clean break with sin, accompanied by confession if necessary, and a careful resolution, careful determination to live every day in obedience to the laws of God. Maliwanag naman siguro yan. Kailangan ko bang Tagalogin o klaro na? Klaro na. Okay, so nabigyan nating Francine yung two priorities ng Lord, to seek first the kingdom and His righteousness. Pangalawa, the divine strategy for provision. Bakit ko sinasabing divine strategy? Kasi yan ang ways ng Lord. Yan ang keys ng Lord. Okay, break the traditional mindset. Ano ba ang traditional mindset natin? Unless we sweat and labor, our daily needs will not be met. Nakaka-relate ba kayo dyan? Na para bagang, hanggat hindi ka magtrabaho, hindi masusuplayan yung needs mo. So, pati linggo, kinakayod natin. Kasi mentality natin yan eh. Kasi may naka-budget na ito. Para ito sa bill ko, para sa bahay, para sa paluwagan, mayroong pasikipan. Ay, pang shopping pa. Online shopping. Okay, so it doesn't mean you don't have to work to support your family. But still, command ng Lord, seek first the kingdom. Hanggat hindi mo sinisik yung kingdom, yung blessing na yon, paghihirapan mo, pagdudusahan mo, samantalang i-add lang ng Lord dapat yun. Okay? It means you don't have to be obsessed over meeting your needs. Yan naman pala eh. Hindi sinasabi ng Lord, huwag kang magtrabaho, huwag kang mag-obsess sa trabaho mo or sa biyaya. Paano ba Tagalogin yung obsess? Magpakaali. Kalulong. Pagnanasa. Pagnanasa. Ano yun, Brad? Nahumaling. Yung matinding pagnanasa yung... Matinding Nahumaling. pagnanasa. Kasi may mga psychological disorders na na-o-obsess, lalo na sa may ibang tao na na-o-obsess sa paghuhugas ng kamay. Na nakahipo lang ng doorknobs, maghuhugas ng kamay, makaano lang ng ponte, naghugas na ng kamay. Kasi obsessed na nga ang isip niya, parang naka-program doon sa paghuhugas ng kamay. So, ganun din, ang mindset na obsessed doon sa material things, hindi makaseek first ng kingdom kasi obsessed na siya doon. Nakaset yung mind niya doon. Set na nga lang siguro para madali na anuhin. Baka sabihin nyo, psychological disorder. So, instead you seek to obey God in your daily life and trust Him to provide as He promised. Kasi obsessed ka na sa material things eh. Okay? What He does not want you is for you to put your dreams and desires ahead of Him. Huwag mo lang unahin yung mga desires mo, yung mga dreams mo, at the expense na hindi mo na-seek first ang kingdom ng Lord. Explain ko pa yan? God wants to pay your bills. Pangit naman. Meron akong, ito sa El Shaddai, sorry na lang, galing ako ng El Shaddai. Ang tao sa El Shaddai, may mga mayayaman, super yaman, may mga mahirap, super hirap, mayroong mga super talino, may mga super bobo, medyo, halo na lahat doon. Meron nga meron umaattend ng El Shaddai siningilan ng konduktor, bayad mo. Sabi ba naman ng attender si El Shaddai ang magbabayad? Bakit yung konduktor ba Christian ba yun? Intindi niya okay, galing ka na attend ng prayer meeting. Kung ako yung konduktor, ang iisipin ko may tililing ata ito. Hindi si Lord ang magbabayad ng ano mo. Nakakahiya, nadamay patuloy yung pangalan ng Lord. Umatin lang ng El Shaddai, hindi na nagbayad sa konduktor. Nakuha niyo ang point ko? So God wants to pay your bills. Tatay natin siya. He is our provider. He knows you need food, water, and shelter. Kung
kung alam lang natin ang pinakaibig sabihin ng Aba or Father, ibig sabihin noon is, He is our resource or source. Siya yung ating provider. So kung tatay natin siya, matiis ka kaya ng anak o ikaw mismo na masama, sabi nga ng Bible, kung ikaw humingi ng isda yung anak mo, kaya bumagbigyan ng ahas, how much more ang ating tatay? Kaso lang, hindi natin na-appreciate yan. Trabaho pa rin. Bahala na. Bahala man si pastor. Naintindihan naman ako ng Lord. Sabi na nga, seek ye for the kingdom. Sabihin mo, naintindihan naman ako ni Lord. Ikaw ang hindi nakaintindi. Makulit ka masyado. He wants you to have a nice house suitable for your family. Sagwa naman nakatira ka sa ilalim ng tulay or nakatira ka sa squatter kasi sabihin mo, anak ka ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na maghirap ka at makatira ka sa squatter. Gusto ng Diyos na makatira ka ng magandang bahay. Sabi naman ng anak mo, salamat na lang, Christian ang magulang ko. Kaysa naman ang mentality ng ibang ba't ka naghirap? Hayaan mo na kasi nakakilala naman tayo sa Lord. Part ng pagtitiis natin yan. Hindi magandang mentality yan. Para bagang habang buhay, hindi ka na makalaya sa pagtitiis kasi mentality mo na yan. Pick up your cross. He wants you to have a nice car. Why not? Napo din Lamborghini. 7-seater transport. Yes. 1 Timothy chapter 6 verse 17, God gives us all things to enjoy. Kung ini-enjoy ng mga mayayaman yung mga maganda kotse, how much more sa mga anak ng Diyos? Bakit sila lang ba may karapatang mag-enjoy? Yes. Nasa mentality lang natin yan. God wants to give you the desires of your heart. Kaya nga sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, nung sinabi niyang delight yourself, masiyahan ka, unahin mo ang kingdom. Inuna ba? Saan ka ba nasiyahan? Sa payslip mo, sa paluwagan, or sa... Saan ka ba talaga nasiyahan? Kung nasiyahan ka sa kingdom, inuuna mo. Okay? As a matter of fact, He wants to fulfill your highest dream because He is the one who put those dreams in your heart. O, kaya naman pala eh. Gusto ng Lord na i-fulfill yung dreams natin. Okay? That's why Jesus says that all these things will be added unto you. What does it mean? Things will be attracted to you like a magnet. Wow. Added eh. So kung, okay, ang salary mo, pinagtrabahuan natin yon, hindi ina-add sa atin yon. Parang may nabasa ako sa Facebook, hindi daw lahat ng 13th masama. Lalo sa Pilipinas, kung 13th month pay, hindi masama yun. Ina-add eh. So, ang 13-month pay, hindi mo pinaghirapan, dinagdag sa'yo. Ganun ang ibig sabihin na, all these things shall be added unto you. So, things will be attracted to you like a magnet. Sana ganun nga. Halimbawa na lang, kung ito yung may mga metal particles, kapag inano ko ng magnet, hindi pa makukontak yan, maano na yan, didikit na yan, kasi Siya na pupunta. attracted. Ganyan ang gustong sabihin ng Matthew 6:33. Okay? Things will find you. You won't have to chase them or hunt them. Yes? Okay? Things will come to your life. They may appear suddenly and unexpectedly and often from an unexpected source or direction. Maliwanag ba? Okay. Things will come without stress or sorrow. Akala nyo ba, maging masaya na kayo pag yumaman kayo? Tanungin nyo yung mayayaman kung masaya sila. Stressful. Stressful? May sorrow. Sabi pa nga ng kanta ng asin eh, Walang freedom. masdan mo ang mga bata kung sino sa kanila ang tunay na pinagpala. Bakit kasi? Yung mayayaman, hindi sila tunay na happy, pero yung mga mahirap kapag ngumiti, kala mo baliw, wala nang kinitinding problema. Okay, people are stressed out that they don't have time to enjoy their labors.
Kung isipin mo lang, yung mga pinapadalhan mo sa Pilipinas, feeling nila 365 days silang nag-holiday whole year. Ikaw naman dito, naka 10 years na or ilang years ka na, hindi ka pa naka-holiday, hindi mo man lang iniintindi sarili mo. Na-stress out ka tuloy, hindi mo na-enjoy yung pinaghirapan mo. Baka naman sa sobrang nating ka-i-invest, wala na tayong time mag-enjoy. Things will be given as a favor and reward, like a gift. Sana naman yung pananahimik nyo. Nagmumuni-muni. Nagmoni-moni. Sana nga, ganun nga. Ganun naman talaga. Next year. Okay, so things will be given as a favor and reward, like a gift, not something you earn. Okay, things will come out without struggle. Yan bang hindi against sa iyo? Okay, Pastor, andito tayo sa buhay na ito. Sabi ng Lord nung nagkasala si Adan, paghirapan mo, pagdusahan mo, ang ikabubuhay mo. Tinubos na tayo sa curse na yon. So, ang gagawin na lang natin is to seek first the kingdom and all these things shall be added unto you. Okay? It will be effortless on your part. Kasi nga, hindi ka magsastruggle eh. Parang, sorry, sa sample lang. Sa example lang sa pagdating sa effort na sabi nga ni Gina nung nag-drive siya na nag-60 na talagang dalawa na yung hawak niya. Siguro na nanginig pa yon. Pero sabihin ko sa inyo, pag ako nag-drive, hindi ito pagyayabang, sample lang sa effortless pa. Pag ako nag-drive sa motorway, 110, 120, isang kamay pa yon. Pagka medyo paliko-liko na at 60, 70, medyo dalawa na yon. Alalay na, mahirap na isa noon. Ganun ang effort ba? Ganun din sa trabaho. Kapag effortless ka, parang hindi ka against the flow. Isang example nito is, nakaligo na ba kayo ng ilog or river na medyo malakas yung current? Nakaligo na kayo? Na ilang ganyan mo lang, ando doon ka na agad. Bakit? Kasi natangay ka na eh. Effortless. Ganon din ang blessing ng Lord. Effortless kasi added nga sa atin. Parang hindi man yan totoo, Pastor. Yan ang sinasabi ng added. Kasi kung hindi added, pinaghirapan mo. Gets ba? Okay. Things will be seen as natural as it was inevitable. Okay? Things will be given to you as needed. Pero sa totoo lang, yung mga hindi iba natin nakamtan, kasama sa needs or sa wants? Wants. So yung needed, ibibigay naman ng Lord. Kasi wala naman namatay sa gutom dito. Remember, God adds things not for your personal benefit or selfish use alone, but for fulfilling His purpose. Amen. Okay, so if you don't really need something, don't be surprised if you do not receive it until you don't need it. So kung mayroon pang hindi binigay ng Lord, hindi natin kailangan. Kung hindi na tayo answered prayer na hindi tayo nakapasyon ngayon, hindi binigay niya, maaaring hindi natin kailangan. Kailangan nating magbabad ngayon. Yes. Bukas, sa pagsamahin na natin yung St. Michael's at saka yung St. Ives. At least wala na tayong time hindi na tayo magmamadali para sa Life in the Spirit seminar bukas. Things will not be pursued. Ang hirap kasi nung naghahabol ka. Kailangan ko pa bang i-explain yan? Ito konting illustration Di ba mayroon napapansin nyo ba na may mga bagay na pag hinahanap mo, hindi mo nakikita? Kung kailan mo hindi hinahanap, nakikita mo. Ganon din. Kapag hindi mo hinahanap ang kingdom, ang mga bagay ang hinahanap mo, hindi mo makikita. Pero pag hinahanap mo ang kingdom, yung mga bagay na yon makikita mo. Amen. Tama ba ako? Amen. Do we really believe that? Yes. If you are pursuing the kingdom and righteousness, you won't have time to pursue other things as your highest priority. Busy ka na sa kingdom eh.
Kaya nga, nabanggit ko minsan, kung sino yung mahilig mag-criticize, kung sino yung mahilig mag-gossip, walang ginagawa sa kingdom yon or hindi busy sa kingdom, kaya nagkaroon pa sila ng time na gano'n. Kung busy ka na sa kingdom, wala ka ng time na intindihin mga yun. Walang magawa kasi. Okay, that's why God will give it to you. Hindi mo na pinupurso eh. Ako minsan, inaamin ko sa inyo, way back mga 2006, grabe ako maglaro ng Xbox. Lalo mga Soldier of Fortune, talaga mga sniper pa. Pinagpupuyatan ko yan. Maglulong day ako, minsan natutulog ko 2:00, total, haba na sa akin ang 3 hours, 4 hours. Hanggang sa kinuha pa ni Mrs. yung Xbox, dala-dala pa niya sa ospital. Para ba nga ako bata? Minsan naman kasi, biruin mo ba naman? Wala na nga ang holiday, wala na nga bisyo, walang barkada. Ano na nga paglibangan ko? Pati sa mga bagay na yun, kukunin pa niya sa akin para mga bata ako. So much. Mainam na lang yan kaysa ang pinaglibangan, mangungutang. Ay, hindi. Makabawi mo na. Nakabawi. Okay. Pag-sampo, things will not be your source. Ang source mo si Lord, hindi yung things. Okay? Things are commodities, tools, resources to be used to advance God's kingdom on earth. Pero hindi natin siya uunahin. Okay? Don't look to them as your source of happiness or self-worth or fulfillment. Minsan kasi, may mga tao na hanggat hindi nila nakamtan yung gusto nila, para bagang ang lungkot na nila, parang wala na silang joy, wala na silang happiness. Bakit? Kasi yun ang inaano nilang source of happiness. Itong dalawa, medyo napakaganda ang camera nila. Kasi part ng trabaho nila yun. Hindi nila luxury yun. Kung hindi nagpalit ng camera si Jack, hindi nakapasok ng trabaho. Tambay pa din ako. Okay? So, God is your source. Look to Him. Seek for Him. Kingdom addition principles. All that is needed for sustenance and life is the obligation of the King. Dapat mong maintindihan yan. Nasa kingdom ka. Not unless siguro, nasa Pilipinas ka, wala ka sa United Kingdom, hindi mo naintindihan yan. Pero dito sa kingdom, na maging hindi man ito perfect na kingdom, obligation ng king yan. Okay? Isa pa. Democratic government, lots of rich and poor people. Na para bagang sinasabi nilang, alam niyo po bang, na-illustrate ko na ito minsan alam niyo po ba sa Bohol, umuulan ang mga gwapo at mga magaganda doon? Oo. Kasama na kayo doon. Ha? Nasa inyo na yun. Akala ko, bakit ikaw? Hindi pa nga ako tapos Hindi pa nga ako tapos. Umuulan ang mga gwapo at magaganda doon, pero bumabaha yung pangit. So, sa ulo. Sa democratic government, napakaraming mahirap, napakaraming rich, kasi sa democratic government, you have to make your own way to the top. Sa kingdom, hindi ganyan ang kingdom kasi obligation nga ng king yung welfare ng citizens. So kung ikaw ay nasa loob ng kingdom ng Lord, pinagharian ka ng kingdom, unahin mo ang kingdom, obligasyon ng king to provide all your needs. And when you work hard, 40% tax. Hindi yun, kinuha ko lang example, hindi yun sa tax. Pero sa kingdom ng Lord, may taxation din. Yes, 10%. Mabanggit ko na nga rin lang. Sa kingdom ng Lord, may taxation. Sa United Kingdom, nagawa nila ang ganitong system ng government because lahat ng tao obligado magbayad ng tax. Pay as you earn. Kung hindi ka mag-pay as you earn, in the end, makakaltasan ka pa rin, sisingilin ka pa rin. Ganon din sa kingdom ng Lord, ang purpose ng tithes, okay, Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into my storehouse so that there will be food in my house. So, kung hindi mga believers hindi nagbigay ng tithes para sa kingdom, yung walang masustain yung kingdom doon sa needs. Nire-require ng Lord ang pagtatides nang sa ganon, there should be a way na magiging basis niya para i-bless tayo. Nabanggit ni Brother Bobby, kung may 10 ka, ang 10 mo kinikita, magbigay ka ng piso. Ang piso mo, tithes. Wala pang blessing yon.
Ang trabaho ng tithes is to open the windows of heaven. Nasaan ang blessing? Wala pa. Kapag nagbigay ka extra from ano mang yung nag-exceed sa 10%, there your offering starts. So sabi niya, kapag Malakay chapter 3 verse 10, kapag hindi ibinigay yung tithes, sarado yung durungawan ng langit. Kapag nagbigay ka, bukas. Pero wala pang blessing. Kapag hindi ka naman nagbigay, sarado na, kahit anong kayod mo ng kayod, sarado yung durungawan ng langit, i-devour ng magnanakaw yung mga ano mo, yung mga blessing mo na may mga taong ang dami-dami nila paghihirap pero parang napunta sa wala. Bigla na, lalo na kung hindi ka mawawalan ng hindi ka mawawalan ng yung pinaghirapan mo napunta na lang sa wala kasi lagi na lang may na-hospital, hindi nawawala yung na-hospital. Para pag under curse ka nun. Pero pag nagtatights ka, yung mga bagay na yun, naiiwasan ka na. Kasi nawala ka na sa curse eh. May protection. May protection ka na. I-stop ng Lord. I-withhold ng Lord yung mga magnanakaw. Okay, so, balik tayo sa democratic. So, nagkaroon lang ng sustenance ang kingdom kung nagbibigay ng tax ang dito sa worldly government, ganun din sa kingdom. Okay, kingdom, care and welfare is direct responsibility of the king, unlike doon sa democratic. Okay? Nobody is poor, but all have direct access to the king's assets. Ang pagiging rich kasi, hindi yun sa accumulation, kundi nasa access mo. So kung may access ka, mayaman ka. May access ka eh. Eh kesa naman, may pera ka sa bangko, wala kang access. Hallelujah ka. Okay, so provisions for life are the responsibility of the king, not the citizens. Ini-elaborate ko pa. Most people live and die never having tasted anything but crumbs. Kaysa naman, aabot ka pa ng magre-retire ka na sa buhay mo dito sa UK, hindi ka pa nakatikim ng holiday. Hallelujah. Bakit? Sila lang ba may karapatang mag-enjoy? So, stop worrying about those stuff. Kaya nga, kung titingnan mo ang kingdom, nung sinabi niyang all these things shall be added unto you, ang context nun, do not worry. Hindi nga ba tayo nag-worry? Ang dami nating iniisip, paano na naman kaya next year, papasok na naman yung anak ko sa college, enrollment na naman, pang-tuition na naman, bahay na naman. Ang dami nating iniisip. Kaya nga, sa isang part ng Bible, sabi ng Lord, maliban na lang na maging kagaya kayo ng mga bata, hindi kayo makapasok sa paghahari ng Diyos. Wala kang makitang bata nag-iisip, ano kayang lulutuin bukas? Pero mga believers, hindi ganyan ang mentality. Gusto kasi natin, tayo yung in charge, tayo yung magkayod. Kaya sabi ng Lord, ayaw mo ipagkatiwala sa akin yan, bahala ka sa buhay mo. Gets ba? Try to depend on God. It doesn't mean you have to be irresponsible. It is your responsibility to trust the King. Kaya nga, ang kaibahan ng believers at saka mga pagans or non-believers, sabi ng Lord, ang hinahanap ng mga hindi nagtitiwala sa Kanya, yung mga bagay na yon, at ang hinahanap ng mga mananampalataya is yung paghahari. Bakit? Kasi may paniniwala ka that if you seek first the kingdom, all those things shall be added unto you. In the end, it is a faith issue. It is faith that matters. Kasi kung wala kang faith, hindi mo uunahin ang kingdom kasi hindi mo pinaniniwala na idadagdag niya yung bagay na yon. Amen. Kingdom favor is unearned provision of the king. Unearned. Hindi mo yan pinaghirapan, hindi mo yan pinagtrabuhan. Favor niya eh. The kingdom of heaven does not operate on a system of wages and earnings. Okay? This is a good thing because none of us could ever earn our way to heaven. He gives because He chooses not because we deserve it. Amen ba? Okay? Mga reaction nyo, hindi ko alam kung pagod kahapon or disappointed sa ulan ngayon or nagmuni-muni sa topic, sana naman, or gutom na. Nothing we receive in the kingdom do we receive because we work for it.
The kingdom operates on favor, not on work. So kung nag-operate ang kingdom on favor, hindi sa pamamagitan ng trabaho, just trust God na if you seek first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Amen. We cannot expect the kingdom's provision to come our way until we learn to operate by the kingdom system. Liwanag na. So, kingdom faith is unstoppable. Ay, singit na naman. Nasa isang ibang topic ko na yan. Nalaktawan ko na naman. Saan yung conclusion? Tapos na. Nalaglampas na. Hindi ko na ano yung PowerPoint. So, challenge. Naintindihan mo ngayon na ang pag-work ng kingdom is by favor, hindi mo earn yung all those things na yon. Kaya ba ng faith mo na unahin ang kingdom sa lahat ng bagay? Subukan? Amen. Hindi tithes yan. Nasabi ng Lord, try to seek first the kingdom. Test. Hindi niya sinabing test, kundi seek. It's an order. Compulsory yan. Necessity yan. So as long na hindi natin inuuna ang kingdom, hindi na may nagpupursu tayo sa mga bagay, hindi na i-add yung mga bagay na yon. Pag nakita ng Lord na hindi na natin pinupursu, hinahangad yung bagay na yon, masabihin niya, okay, natutunan mo unahin ang kingdom, ibibigay ko na sa iyo dahil mapagkatiwalaan na kita. Amen. Amen. Conclusion, Matthew 6:33 ulit, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inad sa'yo, hindi mo pinagtrabahuan, kasi kung pinagtrabahuan mo, hindi inad yon. Amen ba? Okay, so manalangin tayo. Hallelujah. Lord, inaamin namin, Panginoon, napakaraming panahon na kami po ay nag-worry. Sabi mo na nga, Lord, we should not worry about our future because sufficient is our problem for the day. And bago pa kami makarating sa aming future, nauna ka na ando doon, may inihanda ka, inilaan para sa aming Panginoon. Sabi mo nga, Lord, kung hindi pa namin kailangan, hindi mo ito ibibigay sa amin. So, Lord, kung hindi mo man na ibigay ang favorable weather sa araw na ito, mayroon ka lang pinapa-change sa aming mga attitude. Mayroon kang ipinapakita sa amin, or there is a greater need that we need to be aware of, oh God, which is your kingdom. So sa pagbababad sa iyong salita, sa iyong presensya, dalangin nga po namin, Lord, na magkaroon kami ng enough faith na hindi namin uunahin ang aming mga needs dahil ito yung hinahanap ng mga taong hindi nakakilala sa iyo. But sad to say, Lord, para na rin kaming mga hindi mananampalataya kapag inuuna namin ang mga bagay-bagay. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pag-i-insist ng aming mga own ways, sa mga mindset namin, Panginoon, na nakatuon sa mga bagay na yon. We pray, O Lord, na maituwid po namin ang aming mga pag-iisip, sa aming transformation ng aming mga minds, O Lord God, mauna nga po namin ang iyong kingdom. Ganun pa man, O Lord, after ng aming pagsisik ng iyong kingdom, i-bless niyo po ang aming mga efforts, ang aming pagpapagal. Nasabi mo nga, Lord, sa Egypt, ang mga pananim ay dinidiligan, pero sa lupang promised land, ang aming mga pananim ay hindi nadidiligan because they will be watered by the waters of heaven. Ibig sabihin, Lord, hindi man kami magsasaka, pero hindi kami struggle sa aming mga hanap buhay, kundi ito ay magpo-flow na lang ng pusa sa amin. Tuntun niyo po ang aming mga panyapak, Panginoon, doon sa landas na iyong inilaan sa amin. In Jesus' name. Amen. 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 After nito, pwede na tayo mag-breakfast. Samantalahin ko yung panahon na hindi tayo makaalis. Ibibigay ko sa inyo yung workshop about pa rin sa related sa kingdom. Doon sa workshop na yon, ako naman